Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay ikasampu ng January, January 10th of the year 2021. No? Napakabilis talaga ng panahon. Second Sunday na ho tayo sa New Year. At nito pong bago pumasok ang New Year, talagang ang mga tao ay gumawa ng paraan, para ika nga ay makapaghanda sa, ang tawag doon, Medianoche ba yun? O Noche Buena. Bakit to? Kasi iniisip natin, kailangan masagana ang pasok ng New Year, Di ba? Yun ang ating nakaugalian eh. Kailangan masagana. Kumusta na tayo mga kapatid sa second Sunday ng January? Kumusta na yung ating mga New Year's resolution? Natatandaan pa ba natin? No? Yung iba siguro nakalimutan na naman yung New Year's resolution. Pero alam niyo mga kapatid, isa pong magandang bagay ay ang bagong opportunity na pumapasok kasama po ng New Year. No? Part of our opportunity this New Year are open doors or open ministries. Sa pong napakagandang bagay na binubuksan din sa atin ng Diyos, pagpasok ng bagong taon ay panibagong mga ministeryo, panibagong mga pinto ang binubuksan para sa opportunity sa atin. Ang ating pong verse ay 1 Corinthians 16:9 and 2 Corinthians 2:12. Basahin ko po yung 16:9, ang sabi po dyan, "For a wide door for effective work has opened to me, and there are many adversaries." Verse 2:12 ng 2 Corinthians. Ready, begin. Yan. So ang ating pong pag-uusapan ay mga open doors at open opportunities. Bago po tayo magpatuloy, tayo po sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat muli. At kami ay dinatnan pa ng New Year. Salamat po Diyos sa mga bagong opportunity na binubuksan mo para sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hindi lamang po sa aming spiritual na buhay, kundi ganun din po sa aming pong physical na kalagayan, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, nawa po sa pagbubukas mo ng mga pintuan sa bagong taon na ito, O Diyos. Matuto kami na basahin ang lahat ng ito at matuto kami na pasukin ang mga pinto na dapat naming pasukan, O Diyos. Maasa po kami, Panginoon, na tuloy-tuloy ng bawat isa ay iyo pong pangungunahan, lalong-lalo na sa New Year na ito, O Diyos. Maraming pong salamat. Ito ang aming samantalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, muli po ay good morning sa lahat, lalo na sa mga nandoon po sa ating live streaming. So, when doors are open, we must do our best to enter the open door. Yan. Pag nakita nating bukas yung pintuan, pumasok tayo. Maliban lang kung nando sa pinto, nakalagay, do not enter. Baka delikado pag pumasok ka So pagka wala naman nakalagay, at bumukas yung pintuan, so do our best, to enter the open door. For a wide door, sabi nga ni Apostol Pablo, for a wide door for effective work has opened to me. Lalo na kung yung pintuan na yan, it is a door that was opened for effective work. Lalo na sa ministeryo. So Apostle Paul recognized the open door and acted on it. Nakita po niya, may mga pintong bumubukas sa ministeryo. Therefore, he stayed and continued to preach and teach the good news to people. Nung makita po ni Apostol Pablo na mayroong mga pinto ang bumubukas upang madala niya yung magandang balita, siya po ay nag-stay. Siya po ay nanatili
at tinuloy-tuloy niya yung gawain. Now, ang tanong mga kapatid, what happens when people does not listen to the message brought by God's messenger? Ano po nangyayari? No? Pag meron pong nangangaral ng salita ng Diyos at yung mga tao hindi nakikinig, hindi sila naniniwala, hindi nila pinapansin. Ang sabi po sa Proverbs, chapter 1, verse 23, if you turn at my reproof, behold, I will pour out my spirit to you. I will make my words known to you. So isa pa po walang nangyayari kapag ka ang tao ay nakinig. Ang sabi ng salita ng Diyos, if you turn at my reproof, yung salita ng Diyos, nakinig ka at ikaw ay sumunod, behold, I will pour out my spirit to you. Ibubuhos daw niya yung kanyang espiritu sa atin. At ang sabi naman niya sa mga hindi sumusunod, kung hindi ka susunod, because I have called you and refused to listen, have stretched out my hand and no one heeded. So yung mga tao na hindi susunod, ganito mangyayari. So verse 25, because you have ignored all my counsel and would have none of my reproof, I also will laugh at your calamity. I will mock when terror strikes you. So tingnan po natin mga kapatid, yung mga tao matigas ang ulo, ayaw makinig sa Diyos, itinutuwid ng Diyos, ayaw sumunod. Ang sabi ng Panginoon, tatawanan kita pag dumating ang kalamidad sa iyong buhay. No? Tatawanan ka ng Diyos. Ano pa ang sinasabi sa verse 26 or 27? When terror strikes you like a storm and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then they will call upon me, but I will not answer. Ito po ang masaklap sa mga taong matitigas ang ulo, tinutuwid ng Diyos, ayaw makinig. Ang sabi ng Diyos, kapag tumawag kayo sa akin, I will not answer. They will seek me diligently, but will not find me. No? Gusto mong hanapin ang Panginoon kahit na anong hirap na gusto mong ginagawa mo para mahanapan mo ang Diyos. Ang sabi niya, hindi niyo ako makikita. I will not answer you and you will not find me. Grabe, Grabe ang mangyayari sa mga tao na ayaw makinig at magpatuwid sa Diyos. Bakit daw? Sa 29, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. So wala po silang takot Hindi sila natuto. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun po ang sinasabi. Kaya nung sila ay hindi natakot sa Diyos, wala silang fear, ay kinonsidera sila ng Diyos na ayaw nila ng tunay na karunungan. They hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. So, mangyayari, kahit gusto mo nang hanapin ng Diyos, dahil sa hindi ka nakinig, nung ikaw ay kanyang tinutuwid, hindi mo siya matatagpuan. There is another call, from God. Ano po sinasabi? Isaiah chapter 1, verse 18. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. May panawagan po ang Diyos Sabi niya, lumapit ka. Magkatwiranan tayo, mag-uusap tayo. At kahit ang iyong kasalanan ay napakapula, ito ay magiging kasing puti ng snow. Ano lang ang dapat nating gawin? Sa verse 19, if you are willing
and obedient, you shall eat the good of the land. So ano pong dapat makita? Merong willingness, merong obedience, may pagsunod. Kapag tinatawag tayo ng Diyos, kapag nagsasalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita, dapat obedient tayo at willing tayong sumunod. Yun po ang requirement, mga kapatid. At sabi dyan, you will eat the good of the land. In verse 20, but if you refuse and rebel, no? Pag ikaw ay tumanggi at ikaw ay sumalungat sa kalooban ng Diyos, you shall be eaten by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Grabe ang kapahamakan, na naghihintay sa mga taong hindi susunod sa Diyos. At sa Isaiah 56:1, thus says the Lord, keep justice and do righteousness, for soon my salvation will come and my righteousness be revealed. So talaga daw dapat may hustisya tayo at gumagawa tayo ng katwiran ng Diyos, sapagkat malapit na siyang bumalik. My salvation will come and my righteousness will be revealed. At sa verse 2, ang sabi po dyan, blessed is the man who does this, and the Son of Man who holds it fast, who keeps the Sabbath, not profaning it, and keeps his hand from doing any evil. So yan, hanggat tayo po naghihintay sa muling pagbabalik ng Diyos, ay matuto po tayong sumunod sa Kanya at huwag gumawa ng masama. Sa aklat po ng Ezekiel 18:31, cast away from you all the transgressions that you have committed. So lahat ng kasalanan, itakwil mo, sabi diyan. And make yourselves a new heart and a new spirit. Why will you die, O house of Israel? So yan pong sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita, Bakit kayo mamamatay? Sabi niya. So make yourselves a new heart. Dapat mabago ang inyong mga puso at ang inyong espiritu. Talikdan na ninyong lahat ng inyong nagawang kasalanan. Yan pong sinasabi dyan. At sabi pa niya, for I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord God. So turn and live. Magbalik loob ka sa Panginoon at ikaw ay mabubuhay. Hindi siya nasisihan, mga kapatid. Kahit ang masama ay namamatay. I have no pleasure in the death of anyone. Kahit sino daw na namamatay, lalong-lalo na yung namamatay ng walang pagkaunawa sa Diyos, ay hindi po siya natutuwa. 2 Corinthians 5:20, therefore, we are ambassadors for Christ. Napakagandang terminology. Kapag ikaw ay pumapasok sa mga pintuang bukas upang magbahagi ng salita ng Diyos, tinatawag kang ambassadors for Christ. Bakit? Because it is God making His appeal through us. We implore you in behalf of Christ, be reconciled to God. Pag tayo po yung dadala ng magandang balita, ang tawag sa atin, ambassadors for Christ. When we enter the open door to minister to people, we become ambassadors by Christ. 2 Corinthians 5:20, therefore we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. When doors are opened, there is great opportunity in God's service. Tandaan po natin, mga kapatid, kapag ka nagbabahagi ka ng salita ng Diyos at hindi sila nagre-resist, ibig sabihin, bukas ang pinto. Sa ating pinuntahan. Kaya't samantalahin natin.
Merong great opportunity. Matthew 9:37. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. No? Hinug na daw. Dapat nang i-harvest yung mga pananim. No? At ang sabi diyan, do you not therefore pray earnestly to the Lord? Manalangin ka of the harvest to send out laborers into His harvest. So, ang panalangin po natin, sana magkaroon tayo ng mga kasama, no, sa gawain. Mga makakasama, yun ang ating ipanalangin. Sapagkat hinug na daw ang field at puno na ng mga dapat i-harvest. John 4:35, do you not say that there are yet 4 months, then comes the harvest? Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. So, dapat nating ma-recognize o makita, mga kapatid, na oras na ng harvest, no, ng mga kaluluwa. John 4:36, already the one who reap is receiving wages and gathering fruit for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. For here, the saying holds true, one sows and another reaps. Maaring yung mga ma-harvest po natin, mga kapatid, ay nakarinig na ng magandang balita. No? Iba ang nagdala sa kanila. Pero nasa atin yung opportunity para po magbunga yung kanilang narinig na magandang balita. No? Tayo naman ang gagamitin para sila ay ma-harvest. No? I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor. Hindi importante kung hindi tayo yung nagdala ng magandang balita sa kanila nung una. Ano? Ang importante, tayo ang nakapag-follow up, at dahil sa ating follow up, sila ay tuloy-tuloy na nakakilala sa Diyos. Acts 16:9, and a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there, urging him and saying, come over to Macedonia and help us. Tingnan po ninyo, no? Kahit po sa mga pangitain, si Pablo ay sumusunod sa Diyos. Nakita niya yung isang taong tiga Macedonia ay nakatayo at humihingi ng tulong. Hindi po madaling pagpunta niya doon. Ano pong ginawa niya? And when Paul had seen the vision, immediately he sought to go into Macedonia. So agad-agad, no, pumunta siya doon. Concluding that God has called us to preach the gospel to them. Paano po ang naging biyahe niya? So setting sail from Troas, he made a direct voyage to Samothrace, and the following day to Neapolis. So hindi po madali, no? Layo ng kanyang trinabel. And from there to Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia and a Roman colony. We remained in this city some days. So talagang pinaghirapan niya, no? Para masunod yung vision na pinakita sa kanya ng Diyos. So when you use the opportunity given by God, you will have complete victory over your enemies. Tandaan natin, mga kapatid, kumpleto ang ating pagtatagumpay kapag ginamit natin yung opportunity na binigay sa atin ng Panginoon. No? Ginamit natin ng tama. Hindi natin tinanggihan. Hindi tayo tumakbo. Sino yung tumakbo? Na sabi, mangaral ka sa Ninive. No? Si Jonah, di ba? O, anong nangyari? Nilunok tuloy siya ng isda, no? Laking isda noon. 3 days and 3 nights, nandun ka sa loob ng tiyan ng isda. Napakahirap noon. Dapat tayong sumunod, lalo na pag nakakita tayo ng open doors. No?
Tingnan natin yung iba pang example sa 2 Kings 13:15. And Elisha said to him, "Take a bow and arrows." So he took a bow and arrows. Tandaan nyo mga kapatid yung sabi niya, a bow, isa lang. Isang bow, Pana. Pero yung bala, arrows, marami. No? So plural yung arrows, marami. Isa lang yung gagamiting bow, pero yung arrows, marami. Anong sinabi niya? Then he said to the king of Israel, "Draw the bow," and he drew it. And Elisha said, he laid his hands on the king's hands. So hinawakan ni Elijah yung kamay ng hari habang binabatak yung arrow, Ano nangyari? And he said, "Open the window eastward." So nagbukas ng bintana patungo sa silangan. Tama ba? Eastward, silangan. And he opened it. Then Elisha said, "Shoot." And he shot. And he said, "The Lord's arrow of victory, the arrow of victory over Syria, for you shall fight the Syrians in Aphek until you have made an end of them." So yun pala yung pinapakita, Parang ginawang pagsasalarawan, na yung ginawa niyang pag-target ng arrow eastward, yun ang palatandaan na siya ay magkakaroon ng victory laban sa Syria. Kaya lang, ano pa yung mga sumunod na pangyayari sa 18? And he said, "Take the arrows." Take note again, arrows, marami. And he took them and said to the king of Israel, "Strike the ground with them." I-target mo sa lupa yung arrows, marami. Plural. And he struck 3 times and stopped. Dito nagkamali yung hari ng Israel, 3 beses lang niyang tinarget yung arrow, yung pana sa lupa. Ano sabi ni Elisha again? Then the man of God was angry with him and said, "You should have struck 5 or 6 times. Dapat marami, Then you would have struck down Syria until you had made an end of it. But now, you will strike down Syria only 3 times. So yung kanyang victory, 3 times lang nangyari. Instead na 6, at kung 6 sana, ay talagang wala. Talon-talon na yung Syria, hindi na makakabangon. But because 3 lang ang araw na kanyang itinira sa lupa, ay 3 beses lang siyang magtatagumpay. So yung na-miss niya yung opportunity. Hindi niya nakuha yung opportunity na dapat ay nasa kanya. So when we miss the opportunity given by God to repent, we are doomed. Dapat kung sinasabi ng Diyos, pagsisihan mo na yung iyong mga kasalanan, talikuran mo na, dapat tayong sumunod. At ang sabi niya sa Jeremiah 8:19, "Behold the cry of the daughter of my people from the length and breadth of the land." Ito po yung sigaw ng mga tao, Anong sigaw nila? "Is the Lord not in Zion?" Wala ba dito ang Panginoon? Wala ba siyang presensya dito? "Is her king not in her?" Wala ba yung hari sa kanya? "Why have they provoked me to anger with their carved images and with their foreign idols?" May pandemic pero napakarami pa rin pumunta ng Quiapo. Para sumamba doon sa itim na Kristo. Kailan nangitim si Kristo? Nung masunog yung kanyang idol, Kaya nangitim yun, nasunog Yung estatwa, habang binibiyahe galing sa Spain papunta sa Pilipinas, nasunog. Kaya nangitim. So ginawa nilang itim na Nazareno. Si Kristo sa Biblia, hindi naman nangitim kahit kailan
Ano, nasunog ba siya? Hindi naman. Pinako sa krus, pero hindi nasunog. Ano ho? So, hindi po nangingitim. Doon pa lang dapat maisip na nila yun na mali talaga yung kanilang ginagawa. Idolatry. Ang sumunod, sabi niya, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Ito po yung kondisyon ng tao kapag nalagpasan sila ng pagtawag ng Diyos at hindi nila pinansin. At sila ay nalagpasan. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Yun ang kanilang sinabi. So, nakakaawa ang kahinatnan. When we miss the opportunity to use our talent or God's service, we will lose it all. Tandaan natin mga kapatid, yung binibigay sa atin ng Diyos, gamitin natin yan sa kanyang kalwalatian. Huwag mo nating pabayaan na masayang. Sa Matthew 25:26, ito po yung master na umalis. Nag-iwan siya ng mga talento doon sa kanyang mga katulong. Iniwanan niya. Merong 5, merong 2, merong 1. So ito na po yung isa lang ang iniwanan niya. But his master answered him, you wicked and slothful servant. Kasi binaon niya sa lupa, hindi niya ginamit. You knew that I reap where I have not sown, and gathered where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So sabi ng kanyang amo, dapat at least ininvest mo sa bangko. Inihulog mo man lang sa bangko. Kahit papano nag-earn ng interest. Pero yung 5 at yung 2, nagnegosyo ka agad. Ininvest yung talento nila at nadoble. So ano pong nangyari dito? Nung hindi niya ininvest yung talent na ibinigay sa kanya. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. Isa na nga, yung binigay sa kanya, kinuha pa. Kasi hindi niya ginamit. At yung merong 10 talento, dinagdagan pa ulit. So, tandaan po natin mga kapatid, kapag binibigyan tayo ng resources ng Diyos, binibigyan tayo ng talento ng Diyos, na pwede natin gamitin sa kanyang kaluwalhatian, gamitin po natin. For to everyone who has, will more be given. Tandaan natin, kung ginagamit mo yung binigay sa iyo ng Diyos, ano man yan, opportunity man yan, talento man yan, kayamanan man yan, for His glory. Sabi diyan, for to everyone who has, will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Napakasaklap, Binigay sa'yo, hindi mo ginamit sa kaluwalhatian ng Diyos, babawiin ng Diyos sa'yo. Sana po walang mangyaring ganyan sa atin, And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Inilabas pa, Hindi siya tinanggap sa kaharian. Nilabas pa. So when doors are opened, there will also be a lot of people against the opportunity. Yan, kasabay niyan, Pag nagbubukas ng mga pintuan, ng mga opportunity para tayo ay magdala ng magandang balita, may kasabay. Ano yung kasabay? Against. People against. Mga laban. Tingnan natin sa aklat ng Ezra 4:3. But Zerubbabel, Jeshua, and the rest of the heads of fathers' houses in Israel said to them, you have nothing to do with us in building a house to our God. But we alone will build to the Lord, the God of Israel, as King Cyrus, the king of Persia, has commanded us. Sa 4:4, then the people of the land
discouraged the people of Judah, and made them afraid to build, and bribed counselors against them to frustrate their purpose. All the days of Cyrus, king of Persia, even until the reign of Darius, king of Persia. Ano po itong pangyayaring ito, mga kapatid? Yung hari na si King Cyrus ng Persia ay pinauwi yung mga Israelita na nandoon. At sabi niya, sige, umuwi kayo. At inyong itayong muli yung templo ng Diyos, no? Ng kanilang Diyos. So, mismong si King Darius ang nagutos. Pero nung naroroon na sila, ay marami nang umuoppose doon sa kanilang ginagawa. Pinipigilan na yung kanilang ginagawa. Ano ho? At nung mapalitan ang hari ng Syria, mas lalong lumakas yung kanilang loob, no? Sila po'y sumulat sa bagong hari ng Syria na sinasabi, huwag mong payagan itong mga taong to. Na itayo yung templo at itayo yung mga bakod ng Jerusalem. Bakit? Ang mga taong ito ay matitigas ang ulo. Ang mga taong yan ay rebelde. Darating ang panahon, magre-rebelde sila sa inyo. Hindi sila magbabayad ng mga kinakailangang buwis. So pansamantala napatigil yung construction dahil tinatakot sila ng kalaban. Ano? Pero ang ginawa ng hari, sabi niya, hanapin nyo nga yung records kung totoong merong kasulatan na sila'y pinapayagan na magtayo. At ang nangyari, hinalukay nila yung records at nakita, meron ngang record na nag-uutos na muli ay kanilang i-repair at itayong muli yung templo ng Panginoon. So, bandang uli, nagtagumpay din po yung kalooban ng Diyos. Ano? Sa Acts 13:7, he was with the proconsul, Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. So ito pong proconsul na ito, si Sergius Paulus, tinawag sila Apostol Pablo at si Barnabas. Gusto niyang makinig ng magandang balita. No? Abay, napakagandang pagkakataon. Ano? Siya na mismo ang tumawag kay Barnabas at si Paul, no? Siya na mismo. At sabi niya, sige nga, naririnig ko yung inyong mga sinasabi. Gusto ko marinig ngayon. Pero ano po nangyari? But Elymas, the magician, for that is the meaning of his name, yung Elymas pala, ibig sabihin magician, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. So, nung nagbukas yung proconsul, siya na mismo ay gustong makinig. Kinalaban agad nitong si Elymas. No? Matindi ka agad ang kanyang reaksyon at sila ay kinalaban. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks. Hindi lang doon sa pagkakataon na yun, Pumupunta pa siya sa synagogue para makipagdebate, para kumbinsihin yung mga Hudyo at mga Grego na huwag silang maniwala. So grabe, Grabe yung pinakitang paglaban nitong si Elymas na ito. And then sa 18:5, when Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that the Christ was Jesus. 18:6, and when they opposed and reviled him, he shook his garments and said to them, your blood be on your own heads. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles. So nung makita ni Apostol Pablo na parang hindi siya nagkakaroon ng progress at hindi sila nakikinig, hindi sila naniniwala, nung ginawa niya, pinagpag niya yung kanyang damit, no?
He shook out his garments and said to them, "Your blood be on your own heads." Parang sinabi niya, bahala na kayo sa buhay niyo. Ayaw niyo makinig sa akin? Sige. Oh, bahala na kayo. Pero ginawa po ni Apostol Pablo ito ay hindi naman po na madali siyang nadismaya, no? Matagal, ilang araw niya itong pinaghirapan, no? Na talagang pinagsikapan niya, turuan sila. Pero nung makita niya na walang nangyayari, ay iniwan na rin niya sila, no? At siya'y pumunta na sa iba, yung nakikinig. 1 Corinthians 16:9, "For a wide door for effective work has opened to me, and there are many adversaries." So, yun po ang kanyang sinabi, no? 2 Timothy 3:1, "But understand this," tandaan niyo ito, unawain niyo ito, "that in the last days, there will come times of difficulty." Mga kapatid, ito pong nararanasan natin ngayon ay isa na po sa katuparan niyan, ano? There will come times of difficulty. Napakahirap na po ng ating panahon, no? Hindi po madali ang lumabas. Lalong-lalo na kung hindi masyadong kailangan, talagang tayo ay nag-stay pa rin sa bahay, no? Napakahirap. At ang balita po, 3 klase na ng COVID-19 ang lumalabas, no? 3 klase na. Hindi pa nga natin na nalulusutan yung isa, may lumabas ng 3 bago. Parehong COVID-19, pero iba-ibang kanilang katangian. Ano? For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Naranasan na po natin lahat yan. Heartless, walang puso, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good. Brutal, no? Yung balita, no? Sikat na balita ngayon. Yung namatay na ng eroplano, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ano ba talaga ang cause. Ito ba'y pinatay o ano? Sabi, pumutok daw yung puso. Kaya lang, may problema. Paano ma-autopsy ulit? Naimbalsa mo na yung bangkay, no? Dapat ang autopsy ginaganap before na maimbalsa mo. Yan. So, talagang mayroong problema. Ano pa? Treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. So, mas mahal nila yung kamunduhan kaysa sa Diyos. At ang sabi pa, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. No? Huwag na tayong makisama sa mga taong ganyan. For among them are those who creep into households and capture weak women, burdened with sins and led astray by various passions. Always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. No? Ang sinasabi po dyan, aral ng aral, kaya lang, hindi nakakarating sa katotohanan. No? Marami pong ganyan. At dapat po yung pinag-aaralan natin, lalo na sa salita ng Diyos, yung mga prinsipyo, ay may oras na ini-apply natin sa ating buhay. Hindi puro aral lang ang aral, walang application, no? I-apply po natin sa ating buhay, mga kapatid. Dapat merong life application po dyan. So sabi niya, just as James and Jambres opposed Moses, so these men also opposed the truth, men corrupted in mind and disqualified regarding the faith. Kalimitan niyan, puro salita lang po yan. Wala po sa buhay nila. Walang application. Ano? So sa summary po ng ating napag-usapan,
Letter A, when doors are opened, we must do our best to enter the open door. Kung may pagkakataon na tayo po ay makapaglingkod sa Diyos, tayo po ay makapagdala ng magandang balita kahit kanino, nakita natin open, then let us enter the open door. Letter A, what happens when people does not listen to the message brought by God's messengers? Nakakatakot po ang mangyayari sa mga taong hindi nakikinig. Ano? Letter B, another call from God. No, yung mga nakikinig naman ay talagang magiging magandang resulta sa kanilang buhay. Letter C, when doors are open, there will also be a lot of people against the opportunity. Ano? So, tanda natin mga kapatid, pag ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos, sigurado merong lalaban sa atin. Ano? Meron pong mga persecution. Meron pong mga tao na magagalit sa iyo dahil sa iyong ginagawa. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sapagkat napagtagumpayan ng Diyos ang mundo. Purihin po Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating conclusion. Tayo po ay mananalangin at muli magpupuri sa ating Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon po ay palaging nagbubukas ng mga pintuan. Ano? Amen? Lahat po ng pagkakataon, meron po siyang binubuksang opportunity sa atin. Lalong-lalo na ngayong New Year. Yan ang dahilan kung bakit narito pa tayo, no? Para muli ay makakita ng mga bukas na pintuan, para sa ministeryo, para sa magandang balita. Dapat po ay samantalahin natin lahat ng pagkakataon. Ano po? Upang mapasok natin ang mga bukas na pintuang ito at matupad ang ninanais ng Diyos para sa bawat isa sa atin sa kanyang ubasan. Lahat po tayo ay ambassadors for Christ. Yan po ang tawag sa atin. Ano? Lalo na kung palagi tayo nagbabahagi talaga ng kanyang salita. Marami mang sumalungat sa atin, ay makakaasa tayo sa tulong at lakas na ipagkakaloob sa atin ng Diyos upang hindi masayang ang mga bukas na pintuang ito na ating pong papasukin. Purihin po Panginoon, tayo po ay tuloy-tuloy na manalangin at magpasalamat sa Diyos. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa iyong mga salita na amin po narinig sa umagang ito. At lalong-lalo na sa mga opportunity, sa mga pintuan na tuloy-tuloy mong binubuksan para kami po ay makagampan sa lahat ng ninanais mo para sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, nawa matupad nga po ang sinasabi mo na kaming lahat ay ambassadors for Christ, na kaming lahat ay tagapagdala ng magandang balita, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan nito, Panginoon. Nawa po Diyos, sa araw-araw na kami naghihintay sa iyong muling pagbabalik, anuman ang aming maranasang hirap, O Diyos, nawa po ang iyong katatagan, ang iyong kalakasan, ang iyong kapangyarihan ay tuloy-tuloy na maranasan ng bawat isa sa kanilang buhay upang ang victory, ang pagtatagumpay ay malubos sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kapangyarihan. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito ang aming samot-dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.